Hi guys! Good morning here in Canada. For today's mini vlog, ipapakita ko sa inyo ang aming busy morning. Kasi meron akong appointment today at 9 o'clock. Magpapapalit ako ng winter tire kasi in few days mag-winter na dito sa Canada. Kahit mukha tayong homeless today, okay lang yan kasi sobrang lamig sa labas, papatungan ko lang din yan ng makapal na jacket. Pagkagising ko nga ng umaga ay nakapagluto na sa daddy ng breakfast and babaunin ng mga kids for school. O diba para tayong Disney princess, today's breakfast, tinapa, scrambled egg, and fried rice. Cereal naman for Mateo and bread for Ate Angel. Huwag niyo ako ibabash ha, maswerte talaga ako sa asawa ko kasi masipag siyang magluto, tapos ako naman masipag maglinis. O diba? Perfect! So, ang pasok nga ni Daddy today ay 7 o'clock. Ida-drop ko naman yung mga kids ng 8:15 and then my appointment is at 9 o'clock. Feeling independent na nga ako ngayon kasi alam nyo ba, first 2 years, 3 years namin dito sa Canada, as in si daddy talaga lahat. Hindi ako makaalis ng bahay kapag wala siya. Tapos, nung natuto akong mag-drive, hindi pa rin niya ako mapakinabangan kasi sobrang takot na takot ako. As in, housework and then workhouse lang ang dinadrive ko. So, maswerte siya ngayon kasi na-overcome ko na yung fear ko. Kahit papano, natutulungan ko na siya. Nakakapag-grocery na ako mag-isa, nakakapagpalit na ako ng gulong. Hoy, grabe naman yun. Napaka-exage, masyadong believe sa sarili. So, ayan nga, at ito na ang nakakapagpatagal ng aming umaga, yung pagkain ng breakfast, kasi ang daming daldal. Sinasabihan ko na nga sila dito na magmadali na kasi we're running out of time. Tapos, maisingit ko lang, no, gumawa kasi ako ng kutsinta kagabi, napakasarap. Nag-crave kasi si daddy, kaya gumawa na lang din ako. Kaya kung nagki-crave ka din, wag ka nang mahiya, mag-comment ka lang dyan sa baba at mag-order ka na. Charot! So, i-check ko nga muna yung weather for today para alam ng mga kids yung outfit na isusuot nila today. Dito sa Canada, very important ang chine-check ang weather every morning para na din sa safety ng mga kids. So, kung makikita nyo nga, may pa-snow bukas si Swift Current, 45%. Hala, ang bilis! Buti na lang, laging one day ahead si Daddy, naka-winter tire na tayo mamaya. At kahit nga negative 3 degrees Celsius today, napakalamig na niyan sa akin kasi Pilipino tayo. At natutuwa nga ako dito sa mga kids ko kasi gusto daw nilang ipakita sa inyo ang kanilang morning routine bago sila pumasok ng school. Alam nyo ba, yung blanket na pinafold ni Angel ay 6 years old na. Ayaw pa niyang i-let go. Kasi bigay yan sa kanya ng kanyang Lola Merly, yung tiyahin ko na nag-alaga sa kanya nung baby pa siya. As in, 6 years na niya yung ginagamit. Every time na labahan ko, ayan talaga yung favorite niyang gamitin. O diba, napaka-sentimental value ng batang to. At mauna na ngang aalis si Daddy kasi 10 minutes before 7 na. Yun lang kasi ang kagandahan kapag sa small town ka nakatira. Wala kang may experience na traffic. As in, 5 to 10 minutes, andun ka na sa workplace mo. Minsan, winter and snow lang talaga ang nagpapahirap sa mga morning namin kasi sa sobrang lamig tapos tatanggalin mo pa yung mga ice sa car bago ka makaalis ng bahay. So, nipapak na nga ni Ate Angel yung baon nila for today. Meron silang chicken burger, grapes, hansel, and chips from their trick or treat. Yes, hindi po uso ang money dito sa Canada, lalo na kapag grade school. Dapat talaga meron silang home-cooked food. At bawal na bawal ang magbaon ng may nuts kasi may mga other kids na allergy talaga sila sa nuts. Yung tipong kahit maamoy lang nila is nagtitrigger yung allergies nila. O ayan, kahit negative 3 degrees Celsius lang today, kita nyo naman naka-winter jacket tayo. Kasi sobrang lamig and freezing talaga. So normally, yung mga kids, nagtitake sila ng bus going to school. But today, since 9 o'clock naman yung appointment ko, pwede ko silang ihatid, tsaka naglalambing sila. Paglabas nga namin ay nakita namin yung dalawa nilang classmate and friends na nagiintay sa bus stop. Kaya lang, hindi ko sila maisabay today. Wala kasi silang maupuan kasi nakalagay sa likod yung 4 na gulong na ikakabit mamaya. Kaya inintay muna namin na makasakay sila ng bus bago kami umalis habang pinapainit ko yung car kasi sobrang lamig. Dapat daw kasi 10 minutes before na i-start mo na yung car mo para matunaw yung freezing ice. Kaya lang nakalimutan ko kaya ginamitan ko na ng spray and wiper. Hi, siguro mga 5 minutes pa kami nagstay at naghintay para lang mag-melt yung ice kasi wala talaga akong makita. It's better to be safe than sorry para sa kanila din naman yan. 5 to 10 minutes lang din naman kasi ang travel namin going to school. So, hindi talaga sila malilate. So, habang naghihintay, meron pala akong itatanong sa inyo. Meron ba kayong maisasuggest na cellphone holder na pwede kong ikabit sa car? Kasi hirap na hirap ako every time na magvi-video ako.
Ang dami ko nang nasubukan pero hindi talaga nag-work. I don't know, mabigat kasi ang iPhone 15. By the way, my daughter is taking video by this time. Gusto niya kasing ipakita sa inyo ang freezing view. Kaya lang, medyo malayo yung kuha niya. Pagtsagaan nyo na lang. And here we are. Imagine that, 6 minutes lang nandito na kami sa school. Sinabihan ko na nga sila na magte-take sila ng bus after kasi I'm gonna be busy for the day. And they understand naman. So dahil medyo maaga pa for my appointment, umuwi muna ako ng bahay para makapaglinis naman ako ng konti, diba? I'm the type of person kasi na ayoko nang may nasasayang na oras. Gusto ko bago ako magpahinga natapos ko na lahat ng gagawin ko. Ako lang naman yon, pero syempre iba-iba tayo. Kung saan kayo masaya, go! At pag uwi ko nga ng bahay ay naaamoy ko agad ang tinapa. Kinailangan kong buksan ang window para sumingaw yung amoy at nakapaghugas pa ako ng dishes. O diba multitasking yarn? Time check, 8:45. Ayan pala yung mga gulong na ipapalit mamaya. Ayan yung winter tire. So, bali, all-season tires ang ginamit ko during summer. Yes, pwede siya all seasons, pwede rin siya sa winter, pero mas prefer namin na magpalit kasi 5 to 6 months din kasi ang winter dito sa Canada and naglo-long drive kami. For everyone's safety, gusto namin winter tires ang gamitin namin. Ni-handover ko na nga yung susi para ma-start nila at naghintay na lang ako dito sa waiting area for an hour. And then after an hour nga, voila! Done! Since sa Canadian Tire nga namin nabili yung mga gulong, wala na akong binayaran for installation. O diba ang galing? Tapos, ayan naman yung mga all-season tires na ikakabit ulit namin kapag summer na. Ito nga pala yung itsura ng mga winter tires na ipinalit. Actually, kahit ako hindi ko ma-visualize ang difference. Parang yung color lang ang naiba. Yung kanina, yung all-season, silver, tapos ito naman, black. Ay nako, ayokong ma-stress. At kung ano man ang differences nila, basta yun na yun. Napagod ako today, kaya magko-coffee ako at kakain ako ng masarap na kutsinta. Yan lang guys. Thank you for watching. Bye!